Dumating na ang labi ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa Metro Manila pasado alas 3 kaninang umaga. Yan ay matapos kumpirmahin ng DILG na sa dating opisyal ang labing nakuha sa may Bued River, Tuba, Benguet. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ryan Reluban ng Abante, nag-uulat live mula sa Quezon City. Ryan, saan nakahimlay ngayon ng mga labi ni Cabral? George, nandito tayo ngayon sa labas ng Arlington Memorial Chapel and Crematory kung saan sinasabing idiniretso ang labi ni Cabral mula sa Baguio City. Payapa ang sitwasyon dito sa Arlington kung saan wala pa tayong namamataan ng mga opisyal ng gobyerno. Nang tanungin naman natin ang mga security guard kung nakaburol dito ang labi ni Cabral dito sa may Arlington, matipid ang kanilang sagot at hindi nila alam. Tanging ang mga kasamahan natin sa media ang nandito kung saan mahigpit at hindi nagpapapasok sa media sa loob. Sa ngayon ay nag-aantay ang ating team na ang anunsyo ng pamilya ni Cabral kaugnay sa mga detalye ng burol at libing. Sa ibinahagi sa ating larawan, makikita na nagpadala ng bulaklak si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dito sa Arlington. Si Cabral ay dating DPWH Undersecretary sa ilalim ng panumuno ni Bonoan kung saan parehas sila dawit sa maanomalyang flood control project. Natagpuan ang katawan ni Cabral sa bangin sa Camp 4, Tuba, Benguet, Huwebes ng gabi, December 18. Kaugnay niyan, kinumpirma ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John B. Cremulya na ang labing na-recover sa naturang bangin ay kay Cabral. Anya, tugma ang fingerprint at DNA ng bangkay at kay Cabral kung saan nagtamo ng mga malulubang pinsala dahil sa pagkahulog. Git ni Remulya, walang foul play sa pagkamatay ni Cabral. Dagdag pa ng kalihim, wala ring suicide note na nakita sa pagkamatay ng dating opisyal. Nitong Sabado naman ng gabi, George, nagsilbi ng search warrant sa bisa ng Baguio City Regional Trial Court Branch 6 ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation, Calderiera Administrative Region sa hotel room kung saan dating nanunuluyan si Cabral. Inalughod ng NBI ang naturang hotel upang maghanap ng mga ebidensya na posibleng makatulong sa nagpapatuloy na investigasyon. Kaninang umaga naman, George, nagkasa ng crime scene reenactment ang Scene of the Crime Cooperative or SOCO at mga Philippine National Police or PNP sa bangin kung saan natagpuan si Cabral. Layon dito na balikan at mabuo ang mga nangyari para malaman ang posibleng dahilan ng pagkamatay ni Cabral. Itinuturing na person of interest ang driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez na huling kasama nito bago ito namatay. Blunt force trauma raw ang ikinamatay at walang senyales ng foul play na batay sa autopsy report. Ayon sa Philippine National Police, ang kaso ay national interest dahil sa kanyang pagkakadawit sa multi-billion pesos na flood control scandal. Nakikipagtulungan na raw sila sa Independent Commission for Infrastructure ICI at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mahalagang ebidensya o impormasyon mula kay Cabral. George? Okay, maraming salamat Ryan Reluban, nag-uulat live mula sa Quezon City.